Yes! Good afternoon mga kabunso. This video is nandito na naman tayo sa aking kusina mga kabunso dahil nag-request na naman ang aking mudra pati ang aking tatay mga kabunso. Iba-iba kasi sila ng request mga kabunso. Kaya mga kabunso, samahan niyo na ko in 3, 2, 1. So, nandito tayo sa kusina ngayon mga kabunso habang tayo ay nagluluto mga kabunso. Ang yung tatay ko ay iba-iba yung request at saka yung nanay ko. Hindi kasi sila magkapareho ng request mga kabunso. Nakadepende kasi yan sa panglasa nila. Kaya yan mga kabunso, habang tayo ay gumagawa ng basal para sa ating rice mga kabunso. And then tayo ay magluto ng samak. So, itong samak mga kabunso is, ito ang lulutuin natin. Ang dalawa dito is ilagay ko sa puron and then with kudar. And then, yung dalawa naman is para sa rice mga kabunso. Ewan ko ba mga kabunso, anong pangalan nitong isda na ito? Sobrang laki kaya to mga kabunso. Then, hinahati-hati ko na lang siya. And then, ito yung sauce ko mga kabunso na ginawa ko. Yan ang sauce. And then, ito, patatas with kudar. Dahil may kusa ako pati Caesar. So, ito yung may basal ako with tomat. Then, igata ko pa ang Caesar with kusa para sa aking siniya na with sama kasi yan kasi ito ang request ng aking mudra, siniya with kudar and samak. And then sa akin namang itay is rice with samak. So iba-iba sila ng request mga kabunso. Yan. So habang tayo ay nagpa-brown sa ating nilotong rice. So, ito muna siya mga kabunso dahil tayo ay mag-slice pa na natin ng gas rin dahil mag-slice tayo ng kosa. Yan. Yan. So, ito yung mga kabunso, yung siniya with kudar. Samak with kudar mga kabunso. Yan. So, tayo ay mag-slice muna sa ating kudar mga kabunso. So, i-slice muna natin ito siya mga kabunso. Ulitan natin para hindi siya mahilaw. Maluto siya. Dahil iba-iba sila ng request. So, iba-iba din ang lulutuin natin mga kabunso. Yes mga kabunso, ngayon ko lang ito naranasan na gumawa dito ng gulay with siniya. And then ang ilagay nila is samak isda with kudar. Samak with gulay-gulay mga kabunso. Ayan. So, ikata lang natin siya ng maliit-liit para madali siya maluto mga kabunso dahil maliit lang ang ating sauce. So, hindi natin kailangan lagyan ng marami. Ang aking samak mga kabunso ay piniprito ko na yan siya. And then, syempre, nakamarinate na yan ang aking samak mga kabunso. Yan. Nakamarinate na yan siya. Bago ko siya piniprito. Bago ko siya piniprito mga kabunso is naka-marinate na siya. So, yan. Ito yung gulay kong ilalagay mga kabunso. So, habang tayo ay magluluto, so silip-silipin muna natin ang ating niluto dito. Baka natunog na itong basal ko. Kaunti lang itong nilagay na basal mga kabunso dahil nagtitipid na naman. Nagtitipid sila ngayon mga kabunso ng basal.
Yan. So, syempre, maghugas muna tayo ulit para maging malinis ang ating gawain. Yan. So, nandito is first, ilagay ko muna dito sa tabi-tabi yung mga gulay. Yung mga gulay, itabi-tabi muna natin. So, lagyan muna natin siya ng sauce, mga kabunso. Itong sauce ko, mga kabunso, is marami na to siyang marinate. Naka-marinate na to siya, mga kabunso. So, ilagay natin ang sauce. Lagyan natin siya ng sauce. Kanya-kanya kasi silang request, mga kabunso. Hindi kasi sila magkatugma ng kanilang request. Kaya yan, napapagod ang kalaman nyo, mga kabunso. And then, ilagay natin itong ang kalahati. Yan. And then, ito yung isa. Ito ba, may sunog. So, ito yung isa. So, dalawa ang bali isang nilagay natin, mga kabunso. Yan. Ayusin natin para hindi magkamali. And then, lagyan natin ng sauce. Lagyan natin siya ng sauce. Sinong nakarelate dito, mga kabunso? Yan. And then, ilagay natin yung kudar niya. Dahil ito, mga kabunso, is wala na to siyang tubig. Kaya maliit lang yung nilalagay ko. Wala to siyang tubig. Siyempre, lagyan natin siya ng tomat. Itong tomat, ilagay natin sa kanyang katawan. Katawan ng isda. Katawan ng samak. Ito, ilagay natin ang basal sa ilalim. Para wala siyang lasa. Anghit. Para masarap yung lasa niya sa loob. Pero masarap naman to siya, mga kabunso. Masarap naman to siya, mga kabunso, dahil marinated naman to siya. So, ganito, lagyan natin ng kudar. Yan. So, iba-iba kasi sila ng request. And then, magkuha ko ng sili, mga kabunso. Lagyan natin ng sili. So, lagyan natin siya ng sili. Ayusin natin para hindi siya mag-iba-iba. Yan. So, yung sili nandyan sa baba. Yan. So, yan. Lagyan natin siya ng sauce, mga kabunso. Dahan-dahan lang natin ilagay, mga kabunso, para lahat ay malagyan natin siya.
wag diretso ilagay mga kabunso, dahan-dahan para malagyan lahat ng side niya mga kabunso. First time ko po ito ginawa mga kabunso. Dahil ito kasi ang request ni Modra. So, ako na bahala gumawa. First time ko itong ginawa mga kabunso. 5 years and 4 months in Saudi Arabia. First time ko po ito ginawa mga kabunso. Dahil malapit na kang uuwi. Yan. So, lutuan natin sila ng masarap para maging masarap ang buhay nila. Kailangan natin huwag diretso lagay mga kabunso para may sauce ang lahat. And then, wag lakasan ng apoy. Yan. So, lagyan natin siyang konti ng water, mga kabunso. Ito, maliit lang ang water na nilagay ko para makuha yung mga sauce niya. Sili, samak with kodar. Diyos ko tapang. Ngayon ko lang ito naranasan gumawa nito mga kabunso. Sobrang laki ng ng samak mga kabunso. Sobrang laki nila. Kaya and then nilagyan natin. Yes mga kabunso ha, baka magtanong kayo kung bakit ito maasim. Maasim ito dahil nilagyan ko siya ng lemon. So may lemon din ito siya mga kabunso. Habang siya ay nag-blend ako ng tomato, kailangan siya na may lemon mga kabunso. Yan. So, mga kabunso is ganito na yung forma niya mga kabunso. Yan. Yan, samak with kodar mga kabunso. Yes mga kabunso, tatapusin na natin ang video na ito dahil ilagay na natin sa puron ng ating samak with kodar. Kaya mga kabunso, ingat, God bless and bye-bye. See you next video mga kabunso. Yes mga kabunso, don't forget like, share, and click the notification bell for more update ng aking mga video. Kaya ingat, God bless, and bye-bye. Bye-bye mga kabunso. Bye-bye. Ingat, kasarap-sarap ng aking samak with kodar. Kaya ingat, God bless, and bye-bye.